balik na lang. Yan ang panahon na ganap na babae. Di ko kinahanglan kung makaminaw, kung kinahanglan magyakan. Di ko kinahanglan magyakan, kung karuyag ko po makaminaw. Di ko kinahanglan mag-istiga, kung di mag-istiga, ikala ng desisyon. Di ko kinahanglan sa mundo kinaabot yung tanan. Subalit pag-aasawa, kung mag-aasawa maa, di ko kinahanglan hadlok. Kung diri ko man mabuhat, sigun, higit lalaangan ng iba. Diri ko kinahanglan umarong pasayano. Diri ko kinahanglan igbaliwara, itakalugarin mo. Diri ko kinahanglan hinalitan, nga ako tao, labot lang, nga ako babae. Tapos pag nabulit mo niya balay, wala ka din eh. Pag sumatang ka, di ka ganin. Bago ka, mapulat agad. Di ka magmamaan naman ka. Siguro nag-iwan yung mga kakabuas. Ano? Asay na di ka na ang nunong di ka balay. Pagyakan na naman ka. Ano? Ha? Ano? Malalagod ka. May patalam na naman ka. Nasusubrahan ka na, tatay. Ayaw ko ito sa bahay na, tatay. Isang na ko na niya pinagbubuhat ng malaon. Nagkikikilas na gano'n, tatay. Ano? Inuho mo ba yung nanay? Ha? Hindi yung nanay mo may pulos? Asa yun yung pagsusugdon? Hindi yung nanay mo balikat? Ha? Bali? Sige! Tatay na, tatay! Basta na rin kaya mo, Baka ko ka naman ka? Baka ko ka na? hindi ko alam. Tira Alden, nangiskuy na ina eso. Agidaw, makuya. Di ba sa tunay ng kamoko may pagkulit ka pa nakaulang ko? Di mo pa sa lubong akong paborito kay nagdiri ka man makasako. Di ba sa tunay ng kamoko Mahilig ka ba sa asukal? Bakit? Ang tamis kasi ng mga ngiti mo. ipapaliwan mo? Be, araw ka ba? Bakit Kasi be, sa'yo umiikot ang mundo ko eh. Oo naman Pagigawain mo sila kasi picture-picturean kita. O sige be, iyan. Ang dawanan. Kan ka na yung mga teksitali? Ano yung nakalarin na yun? Iputa ka! Kinay ha! Ha! Kailan hindi ka natin hindi? Hindi ka na ako kuntento ha? Ha? Iputa ka rin! Iputa ka! Iputa ka ha! Magwawan mo yung kabulan na aking bubulog. Pareho na pagbura rin ang sinudang giling. Damo naman yung pinagkangabat at ang lawas. Kaya
Unya, di naiintindihan ni Arog. Nag-iinarte yung lakunoak. Ganay yung sobrang hindi nga kaanit haak. Nagiging ka na lang ihabalay. Ilang ko nung pag-iwas para diri lang maghinalabay ang pag-away. Kaya nakahuna-huna na laak ka. Diri ko nung lahat ay sumalit ang mga inaabat. Para diri lang iya maaring haak. Nakausok ka gabi. Inuli iya nga hubog. Mga tuot ng mga bata. Iya akin po kawan. Ginpiritak niya pakikilawas sa iya. Makulay man halawas sa nakinabat. Pinabayaan ko na lahiya kay nahadlok ako mag-usog hiya. Naruyag na lang ako para lang warak samo. Para lang mamingaw. Iinuman ko na lang. Mana Aida, para sa maging iiliwan hindi pagpakamingaw. Dili kariyag sigun na tuloy yung permitsa mo, ni magdudumirik ka, mga butang na dili yung kariyag ng pagbuhatin ahin. Labi na kung makakahibang na aking panlawas ng pagkatao. Nga tanan kita mana Aida, may mga katungod. Labi na ka mo nga mga kababayian. Maharang ka nga ang mga buhat na may pagdarahod, ng pagdaog ang mga kababayihan, nga iya mga anak. Inusa ng krimen? Krimen pampubliko, subay ang balao, ang Republic Act 9262 o ang tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Pagkawaray, ini ang balao nga nagdidirigod ang pagpabuso ang kababayihan nga ng iya mga anak o kilala na tawag nga anti-vowsy. Anti-vowsy? Sa kini ang pagdarahot pisikal. Sugan ang gibuhat ha Imana Maria ni Manong Tiago. Pinilit ng bayolente nga pakikipaghilawas. Sugan ang gibuhat ha Imana Aida. Bayolente nga pananarho, pagpapakuri ha pangunagunaw ang tinatawag na psychological violence. Upod hini ang pag-abuso nga may kalabutan na pangabuhian o ang tinatawag na economic abuse. Pwede mapatukan ang asawa, dati nga asawa, dati ang presente nga ingkis o karelasyon, nakahilawas o nakadate man, lalaki man o babae. Una natin pagtratado itong problema ni May. Sige, May. Pag-asa. Kapitan, naginireklamo ko kay Alden Richard. Nagugis pala kami itatalapas ng pagkatao. Napaawat ang habot nga kadaman ng mga tao. Iya ang gintang palo. Kaya niya pagbuhaton ha. Kaya niya. Pero, Kapitan, ipagmuhan ko man hiya. Mana, ano itong bubuhaton? Di ko kaya maniwala hiya out. Natuhog ka na kumain forever. Asay tama ka bali, may tanga forever. Alam ni, panuna-muna anay. Kuna natin karuyag buhaton. Ang gibuhat niya ginay, klaro ng pagkalapas sa iyong pagkababae. Impawag ka ang tadangan ng mga tao. Manlabyan niya tanan, mayada pa physical abuse. Pwede niya i-apply ang kaso kriminal subayan RA 9262 o ang tinatawag na Anti-vowsy law. Kapitan, yan naman nakiparulahin arod na kinaiiak kain para pagreklamo. Nahahadlok ka. Nung bangong dugat niya pagkastiguhon. Ano Maria? Ayaw ko barapa. Sigunhan pala ako. Pwede ka umarong barangay protection order. Protection order? Protection order. Magmamando ang pagdikan na ng kaging pahain alin asawa ng lalaki o karelasyon. Uwi ko pa man na nakabuhat talabas ang ikibidiri ang Republic Act 9262. Duruan ito na
klase. Temporary Protection Order o Permanent Protection Order. Pwede man nga kadingan hini ang paghabla ng kaso. Kung kakasuhan nato hing tatay na kung iya magpuriso, ang mga ikinanabulit atong pamilya, hahain na kita kukuhin atong ikabubulit. Nagbabayan na ang kapitan. At siya nakapag-desisyon na niya na andam ko na lang ihatag ikapasaluhan na iya para mabuot ang pamilya. Nanay, yakin mo desisyon. Kung di na iyan na, saan ka pa? Kung kaya pa rin po makamingaw, ako, diri. Diri ang pagpasako o ang pag-ato, kundi ang pagpaabat na kami tao. Sugad ang pagpadayo ng universo, han mahiyang nasayaw ka na lupoy na hangin. Babae, murayang ka. Tigab ang pagmando ang katilingban, ang mga kadingan ang pandarahan. Dili ka na makahandog. Dili na matatakpan, ani mo baba. Tapos na ani mo pag-ilog ng mga kulba. Tapos na ang pagtatago kakasisigman. Ipaabat imong puso. Babay! Pagpaabat! May katulog ka! Di ba sa tunay ang ako? May pagkamit ka pa, nakaulap ko. Nasaan ba ako? Oh my God, what's going on? No. This can't be. I'm just hallucinating. Alright. This might be shock. Alright. Focus. Okay. Mga 3 p.m. umalis ako sa school. Nag-cutting classes na ako para lang manood ng movie kasama ang mga barkada ko. Gumala sa mall hanggang 9 p.m. Tapos, naghiwalay na kami. Nagkantay na sa akin pa uwi. Pero bakit biglang nag-iba ang lugar na kinalalagan ko? Ah! Ano nangyayari sa akin? Help! Please! Help! Miss, okay ka lang? Ha? May tao? Ay, hindi. Hindi ako tao. Tae ako. Kanina pa ako pabalik-balik dito. Nawawala yata ako. Anong lugar ba to? Ako si Bato. Iiasa mo ba ni Bato? Yuck! You're so stinky! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ba? Ang arte-arte. Bakit? Artista ka ba? Hindi ako artista! I'm a student. I'm studying in one of the most prestigious university in the country. Can't you see? I'm wearing a uniform! Hindi ba? Teka. Wala namang school na gano'n ang uniform ah. Niloloko mo yata ako. May kamukha ka ng artista. Si si Bea Alonso! Hindi! Si Bea Flores Hindi nga ako artista! Student talaga ako! Wait! Hindi nga. Kung hindi ka artista, ako. Artista ako. Lights! Camera! Action! Time! Bakit ibinali ng tatay mo? Hindi siya adik. Hindi siya pusher. Time! Cut! Ba't hindi ka pumalata? Nonsense! Bahala ka na sa buhay mo. Matutulog na lang ako. Bakit ba kasi wala ng tao dito? Meron. Lumiyak ka lang. Wala nga eh! Hello?
ba nakikita ang mga taong yan na nasa harapan natin? Andyan nga si Ma'am, si Nasero. Tingnan mo, ipapakita ko sa iyo na mga tao na sila. Kuya, tao ka di ba, kuya? You're talking to yourself! Kinakausap mong hangin. Kinakausap mong baliw! Ikaw ang baliw, Sandra! Ha? Kilala mo ko? Ako ang nakakaalam sa mga nangyari sa iyo, Sandra. Bago ka pa mapunta sa mundo ko. Ano ang naaalala mo? Pagkatapos mo magkating classes, nanood kayo ng sine, gumala sa mall. May nakaligtaan ka, Sandra. Bumili kayo ng alak. Nagpunta kayo sa boarding house ni Sheila. Dahil siya na ang tao doon. Tinawagan niyo ang inyong mga boyfriend. Oo, si Brandon ang mayaman mong boyfriend. Ay nandun ko. Siya ang dala sa buo. Hindi isang bisis lang yan, Sandra. Maraming bisis na. Drag-aadik si Brandon. Drag-aadik ang mga barkada mo. Drag-aadik ka na rin, Sandra. 5 araw ka na hindi natutulog bago ka pumapunta sa mundo ko. Hindi! Hindi ito totoo! I'm just in a nightmare! Gusto ko lang gumising! Sana nga, Sandra. Pero hindi lang ang madali yun. Hindi lang kung ang inyong mga mata, wala ka rin makikita. Dahil binulag na ng kasinungalingan ang inyong paningin. Naghahanap ka ba ng ibang tao sa mundo ko? Pues, may mga inanyayahan ako ibang mga panawin. Dondon? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Hindi ka niya naririnig at nakikita, Sandra. Sabi ni Tate sa akin, kailangan matapos tayo agad sa pagpupras doon. Kasi kailangan natin magpadala sa Ate Sandra mo para sa mga gastusin sa pag-aaral niya. Kaya, kinagaya ko nilang ate. Ayaw ko na rin mag-aaral. Kasi, kawawa naman si tatay kung hindi ko pa siya tutulungan. Pinagmamalaki kita, ate. Dondon! Ito, Sandra. Kilala mo? Tay! Sandra, anak, huwag kang mag-alala. Nagawan mo namin ang nanay mo ng paraan para hindi may benta ang kalabaw. Mas mahihirapan kasi ako, anak. Ang kalabaw na mawala sa atin. Mabuti na lang. Ang pautang sa atin si Mrs. Santos. Matulungan yun, anak. Pero raos natin magbabayad niyan. May awang Diyos. Tay! Ay, sakit! Ay, sakit! Ay, mamaya-maya na. Mawawala rin ito. Anak, siya nga pala. Huwag ka naman magagalit sa akin. Kung may ginagawa ko sa'yo, patungkol sa mga sinasabi ng project mo. Hindi naman ibig sabihin na wala akong tiwala sa'yo kung tinatanong kita sa mga yan. Wala akong talagang wala sa mga yan, anak. English kasi, alam mo naman, hindi naman ang nabot ko. Mahal kita, anak. Tay, mahalin kita, Tay! Tay, kunin mo na ako dito. Gusto ko na umuwi, Tay! Nene? Tumigil na ulit ako sa pag-aaral, ate. Namamasal ka na po ngayon. Kina Mrs. Santos. Malaki na kasi pagkakautang natin sa kanila.
umuwi ka. Tungkol sa kaibigan mo si Sheila. Sa mga ikunito mong enjoy ng mga banding ninyo ng mga kaibigan mo. Tungkol kay Brandon. At tungkol sa mga ibigan sa pusang church. Sana may pagkakataon ka pang makabawi. Ate, ikaw ang pag-asa ng pamilya natin. Nakahanda na ako sabihin ng lahat kina Inay Nene. Siya ang nakiusap na papasukin kita sa mundo ko. Nay? Anak, Nakikita mo ko, Nay? oo anak. Nay! Huwag kang mag-alala anak. Nauunawaan ko ang lahat. Patawarin niyo po ako, Nay! Niligo ko po kayo! Patahan po! Nay! Hindi pa huli ang lahat anak. May pag-asa pa. Nay! Ano ginagawa mo? Huwag kang maingay anak. Sandali lang ito. Magiging maayos din ang lahat anak. Nay! Nay! Kailangan mo ang tulong ni Barong. Kailangan mo ang rehabilitasyon. Kailangan kong gawin to sa'yo, anak. Dahil mahal kita. Minsan, ang ating magiging sandata sa kasalukuyan ay ang mga nakaraan, ang mga pangarap at mga hula para sa kalakasan sa mga taong patuloy na nangangarap at naniniwala. Paniniwala na may ibibigay pang liwanag ang bukas at magtiwala sa ipinangako ng mga hula. Sa pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-9 na anibersaryo ng Pamantasan, inihahandog ng Teatro Lantawan ang dulang pinamagatang Tagna. Huwag kayo dito!
sinasabi? Ano ba? Ano ba kayo? Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, tapos ganyan pa kayo. Muslim, laban sa Kristiyano. Digong, laban sa droga. Chacha, laban sa kulatsya. Hindi ba? Hindi bomba. Sa marami ang sagot. Ang siyang luto ay galing. Ang bumabalong. Mawalang kamuang-muwang. Kaya ka ang luha at takot. Mamaling at hikain. Ay di tamang sagot. Tumigil ka nga, bakla! Sabi ko na sa'yo, huwag mo nang pangarapin na maging isang reyna sa isang teritoryo wala namang pwedeng mag-king. Pareho tayo dito. Nakatali na ang mga bituka sa basura. Sabi ko naman sa'yo, Orpanya, huwag na tayong lumaban. Huwag na natin silang awayin. Hayaan lang natin sila na mangalgal din dito. Marami sabay-sabay na ibabangon. Buong pagmamahal, tayo ay ahon. Marami darating din ang isang dapit hapon. Sisigit ang araw sa isang bagong ngayon. Sige, mangalgal na lang! Ay! Ang ganda naman nito! Para pinahugis ng hikaw ni Miss Universe Catriona Gray! Tingnan niyo ah! Ito nga! A glorious evening to each and every one of you! Mabuhay! From the beautiful island, the Brazilian people stronger than any disaster. Strong. Dahil kahit sumuna ang pagkaan ni Mrs. si Miss Ted ay tinitigasan pa rin. Kaya tumulungan naman. Bata dito, bata doon. Pilipinas, bawal! Ayaw patriotic na nagniwala sa kasabihan na kapag ang pamilya may maraming anak, may tatay naman niya. I am proud to represent my very own 7,707 Fiesta Islands, high tide, low tide, outside, stateside, nakatuwag, nakahubad, What is the most important lesson you've learned in your life, and how would you apply it to your time as Miss Universe? I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there, it's poor and it's very sad. But I've always taught myself to look for the beauty in it, to look for the beauty in the faces of the children, and to be grateful. I would bring this aspect of Miss Universe to see situations with a silver lining, and to ask where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. If I could teach also people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children could have a smile on their face. Thank you. The new Miss Universe is Philippines! Yan ang bagay sa'yo, bakla! Ano ang ginanda ng Pilipinas? Kabaklaan lang yun! Masa ka pa, baklang pangit! Bang! 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 Sumuko na kayo, mga kriminal. Katapusan nyo na. Kayong mga drug addict, mga pusher, drug lord, mga killer, mga magnanakaw. Tiwalin na lang ng mga opisyalis. Andito lang ang pagtanggol ng batas. Ang probinsyano, ang inyong bayari si Adol, Cardo, at Tanggol. Pulis Patola, eh pag naging pulis ka din naman, ay magiging tiwali ka din. Hindi ka magiging alagad ng batas, kundi magiging kasama ka din ng mga kriminal at masusulan. Ha! Ha! Ako ang kriminal. Habulin mo ako. Ben! 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 Ako naman ang magiging kalaban ng batas. Shoulder ba, no? Ang ganda! Parang may laman nito. Ako ang nakakita nito, kaya akin to. Eh wala namang laman yan eh. Huwag ninyo siyang pakikialaman. Kailangan naman namin yan, papakialaman kami. Eh wala na nga
makapaniwala sa lahat ng nangyayari. Pangarap parang kay din lang sa panaginip kong nakita. Ngayon ay dumating, tumila sa aking buhay, tumaulos na pag-asa. Ako'y nanalig sa isang pangarap, ako'y naniniwala, ako ay lilipad at makakakita sa isang pangarap. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggang aking Ako si Alonda. Nakatanda na umalis papuntang Japan. Doon, naghihintay daw sa akin ng magandang kapalaran. Maganda daw ako. Pag-uusap daw pa ng mga hapon. Maliit daw kasi bibig ko eh. Pero sa totoo lang, malaki naman talagang bibig ko. Pinipilit ko lang naman ang paliitin. Mushi-mushi. Para matanggap ako. Kaya ko yatang isubo ang sawing mo. Pero, meron pa ako. Kasi may iwan ko si nanay at tatay. Namiss ko ang pag-aaway at pag-sasay nila pag wala na kami sa sakin. Namiss ko din ang isang dosena ng mga kapatid. Di bale, kasama pa ng kaalis sa Ate Panyang. Siya itong prosigidong magtrabaho kami sa Japan. Ayaw ko sana sumama, kaso may hula naman si Madam Agatha na suswertin daw kami doon. At ang pupuntaw daw namin doon ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Aaminin po, nung una ayaw ko sana sundin si Ate Panyang. Huwag na tayo tumuli ate, sagutin mo na lang si Baldo. Sabi ko, nagalit lang si Ate Panyang sa akin. Ano daw naman ang maasahang kinabukasan kung sila ni Baldo magkakatuluyan? Huwag ko raw sayangin ang beauty ko na lamunin lang ng lugmok na kahirapan sa kalidad na. Si Anton, gusto niya, simpleng buhay lang. Parang nagadaw na hanap ng buyang pagdala ko ng mineral water, candy at sigarilyo sa kalye. May gusto ko kay Anton. Pero hindi pwede. Hindi na kami nakatadhana ayon sa mga muna ni Madam Agatha. Hadang damang daw si Anton sa naghihintay ng magandang kapalaran namin sa Japan. Sabi ni Ate Panyang, si Tope. Ang kaibigan ko si Tope, ang baklang yun. Siya ang nagturo sa akin na lumandi. May hula si Madam Agatha sa kanya na pagdating na ng taong 2020 ay may magmamahal daw sa kanya na lalaki ng lubos dahil magpapas-exchange daw siya.
Ako kayo. Tatama kaya ang mga huli ni Madam Agatha sa akin? Tama kaya si Ate Panyang sa kanyang sinasabi na ang pagpunta ko sa Japan ang magiging sagot sa malapit sa tambakan ng mga basura ang lugar kung saan pinahulugaran ng mga walang pagpak na pangarap. Mga pangarap na pilit na itinatapos ng mga kadena ng sistemang kinaklawan. Sa tagna, sisibol ang isang pag-asa. Pag-asa na nakatakdang manatiling pag-asa. Sapagkat ang mga ito ay nakasalig lamang sa mga kulang. Natatagos ng aking mga mata ang nakaraan at ang hinaharap. Walang makakaligtas ituloy sa akin ang nakaraan at hinaharap. Pero, atin-atin lang to ha. Iisa lang hindi ko kaya hulaan ang mananalong kombinasyon sa loto. Pero, nababasa ko ang iniisip ng mga tao. Nabasa ko ang iniisip mo. Tinatanong mo sa sarili mo kung anong oras matatapos ang play na ito. Di ba nang laan ko? Di ba ang pilit ko? Dahil ako, si Madam Agatha, ang mahulog. Sinasabi dito sa pulang kristal na magiging successful ka sa napili mong kurso. Oh, talaga? Ang galing naman! Ano ba? Madam Agatha? Nakaka-graduate ka na ngayon. Magiging isa kang magna cum laude. Ewan ko sa'yo! Diyan ka naman! Niloloko mo nga ako! Hoy, bayad mo. Niloloko? Paano naman ako makag-graduate sa college? Hindi nga ako nakapag-high school. Hoy, Baldo! Halika dito, hulaan kita! Huwag na, Madam Agatha. Alam ko na ang kapalaran mo. Alam ko na ang panakatadhana sa akin na teritoryo. Pag sinuesulante, sa kali. Pag minamalas naman, sa karsel. Alam ko na hindi makabangon ng Pilipinas. Ang dami ng mga prediksyon na aangat ang ekonomiya ng bansa. Pero hanggang ngayon, umaasa pa rin tayo sa mga pangako. Nakikita ko, may inaabangan ka. Oo,
May inaabangan ka. Inaabangan mo ang pagdaraan ng isang tao. Punong-puno ng pera ang kanyang wallet. Tigilan mo nga ako, Madam Agatha. Mahuhulaan mo naman talaga kung anong gagawin ko. Dahil kilala mo naman talaga ako na isang snatcher. Pero nagkakamali ang mga hula mo. Hindi ko gagawin yun ngayon. Dahil linggo ngayon. At sino naman ang hinihintay mo, Paper? Wala. Tampay lang. Makukuha ko din ito sa baraha. Puso. May inaabangan ka. Hindi pitaka, kundi pag-ibig. Oops! Diamond. Isang babae. Oops! Oh my God. Malamang si Panyang ito. Si Panyang nga. Si Panyang nga ang tinitibok ng iyong puso. Ay, naku, Madam Agatha. Nakakatawa ka. Parang hindi ko naman alam na malaman na naliligaw kay Panyang. At parang hindi mo naman alam na sa ganitong oras nagsisimpa si Panyang. At di magtaragan, dadaan siya dito pa uwi. Alam mo, Madam Agatha, sundin mo na lang kaya pinag-usapan natin na kapag muling magpahula sa'yo si Panyang, ihula mo sa kanya lahat ng magagandang mangyari kung ako ang mapapangasawa niya. Sabihin mo na magiging mabuti ang buhay namin kung kami ang magkakatuluyan. Ihula mo sa kanya, magkakanak kami ng isang abogado, isang doktor, at isang engineer. At ako naman ay magiging isang milyonaryo negosyante. Sinabi ko na lahat yun. Babe, kasama ang club ladies. Maganda ka ba doon? May darating. Saan? Sino? Si Panyang na ba ang dating? Madam Agatha? Ito ang sinasabi ng baraha. May darating na isang bahaghan. O, parang rainbow. Hola! Magandang buhay ka na! Buenas noches, mi amigos, mi amigas. Buenas noches, na may bulitas. Mi nombre Erika Morales. 25 años, all the way from the land of Pancit Canton, hot cherry, hot dog cherry, sausaw super cherry, chile con carne. Viva! Hot! Cherry! Dilugyo pala ang dating. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po sa inyong harapan ang babaeng umihag sa puso ni Gwen Soto. Puri. Luna? Puri natin magbini. Nabiniyayaan ang isang magandang katawan. Parang silver swan sa saway ng bayan. Bakla! Baklaan sa iyong paningin. Ako ay umibig din. Kung ang mga babae ay aswang at ang mga lalaki ay tibalang, pues kami mga bakla ay tiktik. Tiktik na hindi kumakain ng pepe! Puta! Nagtaasan ng mga presyo ng lahat ng mga bilihin. Pati dugo ko sa'yo ay tataas na rin. Ako ay naniniwala rin sa kasabihan na di ba yung tumaas ang presyo ng bigas, makahawak lang ng maligas! Ibig mo yan, Tupe. Kung hindi, tatamaan ka sa akin. Alam mo ba ito? Matagal na akong tinamaan. Matindi ang tama ba ito? Matindi. Dito sa puso ko. Bago naman may enough? Di ka naman mabiro? Sino ba naman ang inaabagan mo dito? Doon siya sa kabilang kaligdadaan. Di ba matatagan na? Yan ang sinasabi ng balaha. Oo, alam ko, hindi talaga siya dito dadaan. Ha? Nakausap mo si Panyang? Si Panyang. Puro lang si Panyang yung nasa bibig mo. Hindi mo man lang inalam kung gaano kasakit. Berto, masakit. Napakasakit. Tuwing kasama mo siya, puso ko'y nagpusa. Kapag ako
mo hindi magkakapekit na ako? Share ka sa akin. Asa ka pa? Gusto, So, tuloy pa rin umaasa. Buti pa kayo na Londa. Wala pa nga eh. Lalo na ngayon, aalis na siya papuntang Japan. Ang ibig kong sabihin, nagkakaintindihan na kayo ni Alonda. Dahil pareho kayo ng nararamdaman. Diba, sinabi mo? Inamin na din sa'yo ni Alonda na may gusto din siya sa'yo. Yun nga mas masakit, pare. Kung sigurado kayo sa nararamdaman niyo sa isa't isa, pero hindi pwede. Kaya mas priority ng kanyang mga pangarap para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya. Ayan sila. Huwag mo na naman ipawama sa akin na pinakawawa kita. Dahil sa naghintay ka na naman sa akin matagal. Noong mga bata pa tayo, naalala kong pagiging palaban mo. Wala kang sinasanto. Wala kang inuubungan. Hanggang ngayon, nanatili kang manlulubig pa niya. Kahit ang bato ng puso ay nabihag mo. Oo pa niya, nakahanda akong alpin. Ilang ulit ko na itong sasabihin sa iyo, Baldo. Wala kang maaasahan sa akin. Ang gasolina, nagbabanta na namang tumaas ang presyo. Ang bigas ay susunod na rin. Anong papakain mo sa akin? May panahon naman na bago-bago yun. Saan ka lang tayo kakain pag may rollback ng presyo? Ganon? Magagawa ninyo ng paraan. Anong paraan? Kung paano ka magiging mas mabilis mag-snatch ng tikaka? O mag-isip ng mas malala pang iligal na gawain? Para lang kumita ng mas malaking halaga? Handa ako magbago para sa iyo pa niyan. Dahil mahal kita. Pwes, isama mong baguhin ang nararamdaman mo para sa akin. Di ko kaya yun. Di ko kaya. Mas lalong hindi ko kayang isugal sa iyo ang bukas. May pangarap ako, Baldo. Tutulungan kitang abutin at tuparin yun pa niyan. Hindi ikaw ang pinangarap ko na makasama sa pag-abot ng aking mga pangarap. Ang signal na lang ng agency ang hinihintay ko. Hindi mo na mapipigilan ang pag-alis namin ni Alonda sa Japan. Bilog na bilog ang buwan. Alonda! Halika na! Ate, huwag muna tayo umalis.
lalo na kung ang mga agang-agang ito ay hatid na mga nagdudumila ng mga kasalukuyang katotohanan. Ngunit, ang tapang ng mga pangarap at mga hula ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ito. Kahit ang pag-ibig ay kaya nitong isakripisyo at ibaon na lang sa inyo. Matuloy lang ang pag-abot sa mga hangad na pangarap. Sabi, sa isang malaking hotel daw kami magtatrabaho bilang GRO. Daliwas sa inaasahan ko, sa isang maliit na kwarto at nabubulok na gusali sa isang liblib na lugar ang bagsak namin. Binibang kami nagsisiksikan doon. Ang maliit na kwarto ay tila naging hawlan namin sa loob ng isang taon. Isang taon na ang tuloy sa amin may mga hayop na parusa. Sa bawat pagbubukas ng pintuan ay lagim ang hatid para sa amin na nakakulong sa kwarto iyon. Isa lang ang laging kong dasal, na sana ay hindi ako ang mapili. At kapag nasa kamay ko, hayop hapon, ang lagi kong inaas ay kung kailan matatapos. Isang taon na naman ko magkamatay. Pinakasalaan sa hapon, ang agency na ang naglakad sa lahat ng mga papeles. Dahil iyon daw ang pinakamabilis na paraan para makarating kayo dito sa Japan. Kung bagay, kapit sa patalim na, waitress ang trabaho namin, i-table sa mga customer. At pag nalasing na sila, lahat ng pagpapastos ay gagawin na nila sa amin. Turing nila sa amin mga laruan na parausan. Actually, ang sakit. Kasi parang nawalan ako ng bibigyan. Alam mo yun? Yung pakiramdam mo na buhok ang pagkatao mo. Sabi ko lang sa loob ko, 21 years ako nabuhay ng simple. Okay naman ang buhay ng Pinoy. Pero sa loob ng 6 months, nasira lahat, pati pagkatao ko. Wag po! Yamero! Tama na po! Happy Yumi! Watashi ni Noho Momote Yumaso! Bingi sila sa aking mga pakiusap at pagmamakaawa. Hindi ko na nararamdaman ang mga latay at mga pasa. Itinali ako habang pinagpapasasahan ng buong pangkat ng mga Yakuza. Nang makilala ko si Mamora, akala ko siya ng aking magiging tagapagtanggol. Yun pala, mas naging malala pa ang aking naranasan sa kanyang mga kamay. Naging posisip ng sobra si Mamora sa akin. Kaya nang putulin niyang aking mga daliri, ay isingaw ko na lang hanggang sinawalan ako ng malay. Mula noon, sabay na naputol ang aking pag-asa na muling mabuhay. Alonga, ako natatakot sa maaaring mangyari sa inyo doon sa Japan. Malulupit kung pagsamantala daw ang mga hapon sa mga babae. Anton, ayon sa mga hula ni Madam Agatha, magtatagumpay daw ako. Sinasabi daw ng mga baraha ang swerte na naghihintay sa akin sa Japan. Pati ang kanyang bolang kristal ay nagsasabi ng liwanag at maliwalas na kinabukasan namin sa Japan. Yun ang sinasabi ng aking kapalaran. Ang mga hula. Gaano ka kasigurado sa mga hula ni Madam Agatha, Alonga? Hula lamang yun, Alonga. Ba't may susugal ang iyong kapalaran sa mga yun? Yun na lang ang nalalabi kong tiwala, Anton. Pati ba naman ang paniniwala yun ay aalisin mo sa akin? Ang mga hula ni Madam Agatha na lang ang nagsisilbi kong lakas sa pagkakataon ito. Ang akala mo ba hindi rin ako
kinakabahan sa maaaring maging kapalaran namin doon ni Ate Panyang? Ang akala mo ba, hindi rin ako tinatabla ng takot? Pero walang kung ito sa akin, Anton. Dahil kailangan kong makipagsapalaran para may anak ko naman ang kalagayan ng aming pamilya mula sa kahirapan. Sa maaaring magawa ng pag-ibig, Londa, ayaw mo bang paniwalaan ang maaaring magawa ng pag-ibig? Hindi ako ang karapat-dapat para sa iyo, Anton. Ibalat mo na lang ang pagmamahal mo sa iba. Susundin ko ang mga pangarap ko. Huwag mo nang kukunin ang natitira na lakas ng loob sa akin. Ang paniniwala sa mga hula. Sa mga hula ni Madam Agatha. Paalam, Anton. Paalam. Konnichiwa, konbanwa, ladies and gentlemen, welcome to the wondrous bar in Okinawa, Japan, where the hottest ladies are performing. Presenting to you now, the star of the night, Miss Alona. Pag-ibig ko, pag-ibig mo, bawal itong magtampo. Bakit alam natin malito, pag-ibig na hindi tayo.
mga sobra na hihimo ng mga bigat na bumabalot sa mga kaluluwa. Kung bakit sa loob naman ito ng 5 taon ay naging nangin ako sa mga pasakit na aking nararanasan sa mga kamay ng sulat. Oo, mahigit na 5 taon kong ikinuli ang tunay namin pinasabutan dito sa Japan. Mananatiling bihim ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Ate Banyan. Kung nanatili man na nakasalit sa mga hula at nakikipag sa palanan ng aking mga kababayan sa kanila, natitiyak ko na nakalimutan na rin ang ito kung nagkaroon na ng kaganapan sa akin mga hula. Kung nakaraos man kami ngayon, saan naman kami kaya kukuha ng aming makain bukas? Ano kaya ang naghihintay na kinabukasan sa ating mga anak? Kailan kaya ako magiging tunay na babae? Saan ko kaya makakagpo ng swerte? Kailan kaya ako makapag-aral? Kailan kaya matatapos ang aking kahirapan? Kailan kaya tatapang aking mga kuya? Dito sa Tanda! Ladies and gentlemen, here are your characters. Name Vina Mendoza as Batang Alonda, Vinalyn Sumario as Batang Panya, Rogeline Altar as Dalagang Panya, Zaira Jane Cortesa as Dalagang Alonda, Ariel Talina as Tupe, Jerome Diomon as Bardo, Reynald Madera as Anton, Eloisa Donios as Madam Agatha, Ivy Rose, Griselda Buenafed, Christine Bandilan, Cristel J. Chiritini, Genevieve Banda, Vando Basilia, Jerome Lepena, Ivy Barani, Charmaine Lorica, Darren Pupa, Gina Lira, Roy Del Camanuscan, Jessa Sinovio, Darrell Morales, Adrian Tumalagkan, with the participation of Mr. Ronald Colco, Ms. Roxanne Caletano, Mr. Rodel Mugas, Mr. Junri Maragdag, and Ms. Jonah Campani. And of course, with the very special participation of Miss Gloria. Miss Gloria is a singer, composer, actress, and a businesswoman. You can follow her at her Facebook account, Floria, and please subscribe to her YouTube channel, Floria's Story. And now, the director